Ano ba, Maris? Hanggang ngayon ba, iniiwasan mo pa rin akong hawakan ka? Tay naman, maawa kayo sa akin. Tatay ko kayo eh. Tapos, ganyan ang gusto niyong gawin sa akin. Halos maluha ako roon. Umatras ako agad nang lapitan ako ni Tatay Rudy. Lasing na naman kasi siya at ako ang nais niyang pagdiskitahan. Noon pa man, gusto ako nitong halayin pero ayoko. Hindi kita anak, ampon ka lang. Kaya huwag ka nang mag-inarteryan. Iisa lang naman ako. Halos mandiri ako sa sinabing iyon ni Tatay. Ano ho? Kaya ba grabe niyo akong sigmatan? Kaya ba wala kayong respeto sa akin? Kahit babae ako? Sunod-sunod na namang pumatak ang mga luha ko roon. Ako nga pala si Maris. 18 years old na ako. Pero ganoon pa rin ang trato ni Tatay Rudy sa akin. Buong akala ko, kaya lang siya nangihipo dahil sa pagiging mahilig niya. Kaya pala, dahil hindi niya ako tunay na anak. Ilang beses akong tumakbo at tumanggi, kaya madalas akong nasasaktan pagbalik ko. Mabuti na lang ngayon nakita ako ni Daniel, ang kababata ko. Oh, kaya halika na. Huwag ka nang mag-inarte. Hinaltak niya ako sa braso at balak na sanang wasakin ang suot kong damit nang sipain siya ni Daniel ng malakas. Halos matumba naman si Tatay Rudy roon. Saka ko hinila at kinuha ang bag kong matagal ko nang inimpake dahil hindi ko na kaya ang maling trato nila sa akin. Daniel! Tara na, Maris. Wala nang pag-asa yung ama mo. Hindi na makatao ang ginagawa niya sa'yo eh. Pinunasan ko ang luha ko habang natakbo kami ni Daniel. Saan tayo pupunta? Alam ka ba sa inyo? Hindi. Aalis na ako sa bahay. Mas mahal naman ni nanay yung stepfather kong ungas kesa sa akin. Ayoko nang ipagsiksikan ng sarili ko roon. Inaway ka na naman ba ni Aling Isabel? Oo, bahala sila. Basta, huwag niya akong hahanapin. Bakas sa mukha ni Daniel ang labis na inis. Hindi ko naman siya masisisi dahil talagang hindi rin maganda ang naging trato ng kanyang nanay nang makapag-asawa ito ulit. Namatay na kasi ang tatay ni Daniel dahil may sakit itong diabetes. Saan tayo pupunta? Kahit saan, basta yung malayo sa kanila. Ayoko nang manatili sa toxic kong buhay. Pagod na ako. Ginawa ko naman lahat. Nasa tamang edad naman na tayo. 18 ka at 21 ako. Matagal na rin tayong magkarelasyon. Let's live together, Maris. Oo, mas mabuti pa nga kesa walang hiyain lang ako ng inaakala kong tunay kong tatay. Anong ibig mong sabihin, Maris? Hindi nila ako tunay na anak, Daniel. Naiyak na naman ako roon. Hindi ko matanggap na napunta ako sa taong walang malasakit sa akin. Kinakampihan ng nanay ko ang asawa niya, kaya lagi niya akong napapagalitan. Kaya naman pala ganoon ka itrato. Ang sama nila. Samantalang yung iba, gusto ng may anak. Ang bait at napakasipag mo na nga eh. Wala yun sa ganun. Buti sana kung pinapakain nila ako, kaso hindi. Madalas akong inaabot ng gutom, kaya para makakain, naglalaba ako. Hayaan mo na, Maris. Dalawa na tayo ngayon. Kaya na natin buhayin ang isa't isa. Oo, Daniel. Ang laki ng pagkakaiba noon. Kahit papaano, ay nakahinga ako ng maluwag dahil sa wakas, nakalaya na ako. Mabuti na lang at nandito rin si Daniel. May makakasama ako. Huwag kang mag-alala, Maris. Hindi kita pababayaan. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Humawak si Daniel sa kamay ko at nagbigay init ang palad niya sa kanina ko pang nanlalamig na kamay. Hindi ko akalain na may masasandalan ako sa kabila ng lahat na hindi magandang karanasan ko. Oo, naniniwala ako sa'yo.
Ikaw pa? Wala kang hindi tinupad? Ngumiti ako kaya ngumiti rin si Daniel sa akin. Siyempre, garon ka kahalaga sa akin. Ganoon kita kamahal. Sumakay kami ng jeep ni Daniel at tumiretso sa Cavite. Nagpasya kaming doon manirahan sa paupahang bahay na mura lang ang renta. Mabuti na lang at may extra pa akong pera saka si Daniel. Magpahinga ka muna, Maris. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat para lang mabuhay tayo. Kahit pa, kakaumpisa pa lang natin. Oo, aasahan ko yan. Nahiga ako sa papag na walang sapin, kundi kariton. Pinilit ko ang aking sariling makatulog. Kahit halos manakit na ang aking katawan doon. Kinabukasan, nagising ako dahil sa amoy ng noodles. Agad akong napabangon sa sobrang gutom. Kumakalam na talaga ang sikmura ko. Kaya naman, hindi na ako nahiya. Daniel, good morning! Good morning, Maris. Alam kong ganitong oras ka na nagigising kaya eto. Bumili ako ng 4 na cup noodles. Wala pa kasi tayong kahoy. Mamaya mangangahoy ako. Ang hirap pala ng walang kahit anong gamit. Bumili na lang rin ako ng plastic na tinidor sa kutsara. Ngumiti ako. Walang problema doon, Daniel. Alam mo naman na hindi ako maarting tao. Salamat sa pagkain. Sabay kaming kumain at nagpasyang manghahoy pagkatapos. Sakto naman na may nakita kaming sira-sirang bahay. May ilang plato at gamit roon gaya ng maliit na kaldero. Wala naman ng sigurong tao rito. Nagkaroon tayo ng instant gamit. Lilinisan lang to ng maigi saka babanlawan ng mainit na tubig. Ang lakas talaga natin kay Lord. Nakangiting usal ni Daniel. Kaya nga, hindi tayo pinabayaan. Pinagkukuhan namin iyon at dinala sa bahay na inuupahan namin. Naligo naman ako matapos bumili ng shampoo at sabon. Simula ngayon, wala nang pwedeng mangbastos sa akin. Nakahinga ako ng maluwag. Tila nabawasan na ang tinik sa aking dibdib. Matapos kong maligo ay lumabas ako. Sakto naman nakararating lang ni Daniel at sinabi na may nahanap na siyang maayos na trabaho. Natuwa naman ako roon. Ilang beses ko siyang tinanong kung ano iyon, pero hindi siya sumagot. Bagkus, sinabi niya ang, Hindi mo na kailangan mag-work, Maris. Malaki ang pasahod doon. Talaga? Ano ba kasi yun? Sa boss ko yun. Gagawin lang akong boy. Uutusan pero ayos lang. Hindi naman mabigat ang trabaho. Sure ka? Nag-aalala kong tanong. Oo naman. Kaya huwag ka nang mabahala. Makakakain na tayo ng maayos. Simula na ako bukas roon, Maris, kaya mag-iingat ka lagi rito. Oo, Daniel. Makakaasa ka. Salamat naman at nagka-work ka kaagad. Mukhang ito na ang simula ng pagpasok ng swerte sa atin Sana nga. Para naman hindi ka mahirapan. Ako lalaki kaya ayos lang. Ikaw kasi babae ka. Sus, akala mo naman talaga hindi ako laki sa hirap. Ano ka ba, Daniel? Tumawa ako. Yumakap naman siya sa akin at hindi ko mapigilang kiligin doon. Ang akin lang naman, ayaw kong mahirapan ka. Hindi naman ako mahihirapan dahil kasama na kita. Ayos lang ako, Daniel. Hindi na, Maris. Pahinga ka lang rito. Ayos lang na ako ang magtrabaho. Hindi na lang ako nakipagtalo pa kay Daniel dahil kilala ko siya. Kapag gusto niya ang isang bagay at nakapagdesisyon na, ay mahirap nang poknatin o pigilan. Lumipas naman ang mga araw na madalas ako lang sa bahay. Halos hindi ko na siya makurapdapan dahil sa sobrang busy sa trabaho. Pero sa tuwing uuwi ito, kapag hindi madaling araw o hating gabi, ay may pasalubong naman siyang sobrang dami. Nakumpleto na rin niya ang gamit sa bahay dahil binibigyan niya ako ng perang pambili. May pera ka pa ba, Maris? Oo,
Yung sinabi mong bilhin ko na lang naman ng binawas ko ron. Huwag ka mag-alala. Siro ako talaga. Hindi ka ba nabili ng gusto mo? Kaya naman pala, lumang damit pa rin ang madalas mong suot. Bumili ka. Huwag mong intindi na baka bukas wala ng pera. You deserve it. Kaya nga binigay ko sa'yo. Kasama na rin ang panggastos mo. Eh di hindi ka rin nagmimerienda? Hindi eh. Ayos lang naman ako. Nakain naman ako ng umagahan at tanghalian. Tumingin si Daniel sa basurahan namin at napailing ito. Nagsalubong rin ang kanyang makapal na kilay. Lagi na lang kanton at noodles ang binibili mo, Maris. Paano ka magiging healthy niyan? Baka makakuha ka pa ng sakit sa ginagawa mo. Hindi naman siguro. Ayoko lang magastusan ka. Halos hindi ka na nga makauwi. For sure, nakakapagod ang trabaho mo. Ano bang sinasabi mong nakakapagod? Kaya nga ako nagtatrabaho para maibigay yung pangangailangan natin. Huwag ka masyadong magtipid. Kumain ka ng gusto mo, Maris. Ayokong magkasakit ka. Hindi ko mapigilang kiligin sa sinabi ni Daniel. Napakaswerte ko talaga dahil ako ang naging girlfriend niya. Salamat sa pagiging concern, Daniel. Sige, hindi na ako magtitipid ng sobra. Huwag ka lang magalit. Ngumiti ako at humalik naman siya sa ulo ko. Ganoon ka-sweet si Daniel, pero ni minsan hindi niya ako pinagsamantalahan. Usapan namin kapag kinasal na kami. Oo, tama yan. Dahil gusto pa kitang makasama habang buhay, Maris. Papakasalan ba kita? Oo na, kahit hindi bongga basta makasal ako sa'yo. Ayos na? Kinikilig kong sabi. Nagyakapan lang kami noon, saka nagpa siyang matulog. Magkahiwalay kami ng kwarto ni Daniel. Lumipas ang 1 buwan at kalahati nang bigla na lang barilin si Daniel sa mismong harapan ko. Kitang-kita ko ang muka ng lalaki na mukha pa lang halatang mayaman. Hindi naman niya ako nakita dahil baka inakala niya na normal na mamamayan lang. Halos manginig naman ako nang makitang bumagsak si Daniel sa lupa. Daniel! Halos panawan ako ng ulirat nang makita siyang naliligo sa sariling dugo. Namanhid ako bigla at nanlamig habang hawak siya sa ulo. May tama siya sa likod, sa tapatan ng dibdib at sa mismong ulo tumagos ang bala. Hindi ko na siya nagawang kausapin dahil wala na siyang buhay. Daniel! Bakit mo ko iniwan? Hayop ang lalaking yon! Pagbabayaran niya! Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa'yo! Nangangatal ang kamay ko habang hawak ang kababata. Hindi ko matanggap na wala na siya, kaya panay ang bagsak ng luha sa aking mga mata. Doon ko lang napansin ang hawak nitong malaking bag na kulay itim. Binuksan ko iyon at bumungad sa akin ang sandamakmak na pera. Marahil, iyon ang kanilang naging problema. Nakita ko naman ang casino agent ID ni Daniel, kaya napagtanto ko na. Baka natalo iyon ni Daniel, kaya pinatay siya. I will make sure na pagbabayaran niya ang ginawa niya sa'yo, Daniel. Pumalahaw ako ng iyak roon. I already reported the case of Daniel pero walang nangyari. Halos abutin na nga ng 1 taon pero hindi pa rin nahuhuli ang suspect. Kaya naman ako na mismo ang naghanap sa kanya at nalaman ko na sobrang yaman nito. In order to get my revenge, namasukan ako bilang katulong sa kanyang mansyon. Natanggap naman ako roon. Naging maayos naman ang trabaho ko roon sa loob ng unang 1 buwan. Pero hindi ko pa nakakasalamuha ang amo kong salarin sa pagkawala ni Daniel. Isang gabi, nagising na lang ako dahil sa matinding pag-ulan, malakas na kidlat at kulog. Naisipan kong lumabas ng aking kwarto at doon
nakita ko ang isang misteryosong lalaki, nakasuot ng maskara at purong itim. Nakaramdam ako ng takot sa pag-aakala na masamang tao iyon. Hanggang sa marinig ko ang pagbati ng butler sa misteryosong lalaki. Sino kaya tong misteryosong lalaking to? Baka magnanakaw? O kaya masamang tao? Pagkausap ko na lang sa aking sarili, natigilan na lamang ako nang makita si Butler Ben. Maligayang pagdating, Master. Tinawag ni Butler Ben na Master ang misteryosong lalaki. Natigilan naman ako roon, lalo na nang magtagpo ang aming mga mata ng misteryosong lalaki na ngayon ay aking amo pala. Tila kinikilatis naman ako nito at kakaiba ang dulot noon sa aking sistema. Sa pagkakatanda ko kasi, tungkol sa pangalan ng aking amo, Tony Ying ang pangalan nito at Anthony Saavedra ang tunay na pangalan. Pero hindi ko alam kung nasaan ito, kung bakit bihira itong magpakita sa mga tao. Kaya labis ang paghanga ko nang makitang napakatangkad, napakaputi at naka-faded na gupit ang buhok ni Sir Anthony. Nagsusumigaw ng karangyaan at kadominantihan ang lalaki. Sa pagkakatulala ko kay Sir Anthony, nawala sa isip ko na nasa harapan ko na ito mismo. Sino ka? Malamig ang baritonong boses na tanong ni Sir Anthony, ang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Kumabog ang dibdib ko sa narinig. Maris po ang aking pangalan, sir. Nauutal kong tugon. Pinagpapawisan na rin ng malamig ang kamay ko, pati ang noo. Mabilis pa sa hangin na umalis si Sir Anthony sa harap ko at hindi ko na iyon namalayan sa sobrang kaba na naramdaman. Ilang beses akong napabuntong hininga habang nakatitig sa kawalan. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ko na napaka-misteryoso at nakaka-intimidating naman ng aking amo. Paano ko siya gagantihan? Tanong ko sa sarili nang makabalik ako sa aking kwarto. Isang umaga, napansin ako ulit nito. Mukhang nakalimutan na niya ang unang encounter namin. Good morning, miss. Bago ka bang kasambahay? Yes, sir. Kunwari ay nagulat kong sagot. Ramdam ko ang matinding galit at inis sa kanya. Pero pinili kong isantabi iyon dahil sa layunin ko. Kailangan kong makakalap pa ng mahalagang impormasyon at ebidensya para madiin siya. Kaya pala, hindi ka pamilyar. Kamusta ka naman dito? Ayos lang naman po. Nagugustuhan ko po ang trabaho ko. Good to know. By the way, what's your name? Maris po, sir. I see. Anyway, Maris, tell me if something is bothering you. Maybe I can help. If you need me. Noted, Sir Anthony. Thanks po. Ngumiti ito saka ako yumuko. I want to strangle him. Pero sa isip ko lang iyon. Nagpatuloy na lang ako sa ginagawa kahit sobrang nakakainis na. Bandang hapon naman ay pinatawag ako ni Sir Anthony para matulungan ko siya sa ginagawa. Pinaligpit nito sa akin ang kanyang mga gamit. Agad ko namang nilinis ang mga dapat linisin. Maris, I never trusted anyone. Pero, I will try to trust you. Ikaw lang ang pwedeng maglinis ng kwarto ko. If something got missing, ikaw ang mananagot. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman po malilikot ang kamay ko. Mabuti naman kung ganun. Ayoko sa lahat ay yung nangingialam ng hindi dapat pakialaman. Hindi ko po gagawin yun. Gusto ko ang trabaho ko. Ayoko masisante. Good. Basta gawin mo lang ang trabaho mo. Wala tayong magiging problema. Tumangulang ako sa sinabing iyon ni Sir Anthony at tinapos ang aking trabaho. Palabas na sana ako nang mapansin ko siyang tila nahimatay. Agad akong bumalik at sinipat ang noo nito pati ilong. Sir,
Ayos ka lang po ba? Natataranta ko siyang kinapa at nakapako ang phone niya. Agad akong tumawag ng ambulansya at agad siyang nadala doon. Labis ang kabang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Kahit gusto kong gumante, ayokong mapagkamalan na ako ang pumatay rito. May hininga pa naman siya kanina. Hope na nakaabot kami. Nilipat siya sa VIP room at nakahinga ako ng maluwag dahil safe na raw ito at mabuti na agapan ko. Bigla raw kasing lumiit ang puso nito. So, may sakit pala siya. Taka kong tanong. Hindi naman binigay sa akin ng doktor ang papel nito at diniretso mismo sa sekretary ni Sir Anthony. Kumunot ang noo ko noon. Maybe, that's really confidential. Maris, Tila pagod na tawag nito. Yes po, sir? Ayos na po ba ang pakiramdam nyo? medyo. Thank you for helping and saving me. Utang ko sa'yo ang buhay ko. No problem po, sir. Mabuti naman po at ligtas kayo. Mahirap kasing magkaroon ng emergency. Mabuti na lang at naroon ako sa kwarto nyo. Kaya nga, thanks. Ngumiti ito. Tumango na lang ako doon. Inasikaso ko siya hanggang sa makalabas siya at muli na kaming makauwi sa mansyon. Simula ngayon, I will treat you better. Tumango naman ako. Mukhang nagsisimula na niya akong mapansin. Lihim akong napangiti. My plan is working. My next step is seducing him. Thank you, Sir Anthony. Nagsimula na ulit ako sa trabaho ko nang lumapit ito para patigilin ako. Maris, wala kang pahinga. You should sleep. Baka ikaw naman ang magkasakit. Go on, take a rest. Ngumiti ako saka tumango. Yes, sir. Antok na rin po talaga ako. Thank you po. Hindi ito kumibo at naglakad na ako palayo. Natulog ako buong maghapon. Gumising lang ako para kumain. Nakatulog ka ba ng maayos, Maris? Halos mapatalon naman ako sa gulat dahil doon. Ay, kalabaw! Sir naman, tinatakot niyo naman ako. Sorry, naalimpungatan lang ako. Opo, sir. Thank you. Kinabukasan, bumalik na ako sa aking trabaho at ang unang ginawa ko ay ang linisin ang silid at restroom ni Sir Anthony. Pagkatapos noon ay naglaba naman ako ng mga kasuutan niya. Nang may mahagip ako na isang itim na card, may lining iyon na golden red. Forbidden Island, dove il sesso è normale? Basa ko sa nakasulat doon. Dahil sa matinding kuryosidad, hindi ako mapakali hanggang sa binitawan ko na ang mga labahin at nagtungo sa silid ni Sir. Kumatok ako sa pintuan ng kwarto nito. Tao po, sir? Tawag ko rito mula sa labas ng pinto. Wala pang isang minuto nang magbukas ang pintuan ng silid. Bumungad ito na naka-fitted na black shirt at pants. Bakat na bakat ang muscles nito at napakaputi. Anong kailangan mo? Malaki ang boses na tanong ni Sir Anthony sa akin. Bigla akong kinabahan. Inilahad ko naman ang hawak kong card para isauli ito. Nahihiya akong yumuko. Ito po ang card nyo. Naiwanan nyo po eh. Muntikan ko ng mawashing. Nagsalubong ang kilay ni Sir Anthony doon. Saka ako pinakatitigan kaya bigla akong kinabahan. Sir, pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadya at wala po akong balak na kaawin yung inyong card. Promise! Naka-cross finger ko pang sabi at namanata. Nanatiling seryoso at malalim ang tingin ni Sir Anthony sa akin. Wala ka bang alam sa card na to? Nanunuri ang matang tanong ni Sir. Wala po, Sir. Bakit po? Pwede na ho ba akong bumalik sa paglalaba? O may ipapagawa pa kayo sa akin? Kinakabahang tanong ko pa. Hindi agad siya kumibo kaya lalo akong kinabahan. Damn!
Paano ko siya gagantihan kung ganito ako kaduwag? Hindi pwede. Go on, Maris. Do your work. Forget about it. Thanks for giving it back. Aniya, kaya nakahinga naman na ako ng maluwag. Tumango ako. Lately ko lang nalaman na may kinalaman iyon sa kanyang other job. Isa palang mafia boss si Sir Anthony at marami siyang iligal na ginagawa. Hindi ko alam kung paano ko siya maipapakulong. Lalo pa, isa pala itong bad guy. Tapos ka na sa trabaho mo, Maris. Napalingon ako kay Sir, katapos ko lang walisan ang bakuran ng mansyon. Opo sir, kakatapos ko lang po rito. Ano pong kailangan nyo? I need you. Marumi ang kwarto ko. Tumango ako sa kanaunang pumunta roon. Nilinisan ko naman ang kwarto ni Sir Anthony nang bigla ako nitong kabigin. Doon ko naamoy ang alak rito. He is drunk. I want to cuddle, Maris. Will you let me kiss you? Promise. I won't take advantage for you. For now. Doon ko naalala ang plano ko na naman. Kaya kinabig ko ito sa batok at siniil ng mainit na halik. Amoy na amoy ko naman ang alak, kaya para na rin akong nalalasing. Tumugon si Sir Anthony sa halik ko at mas nilaliman iyon. Nauwi sa mainit na halikan ang isang oras ko doon. You were a good kisser. Puri niya at bumagsak kami sa kama. Bahagyang humaplos ang kamay niya sa aking dibdib. Siyempre. Naka-boyfriend ka na ba? Yes, pero wala na kami. Nag-ibang bansa siya at wala namang nangyari sa amin kundi kiss. Pagsisinungaling ko dahil patay na si Daniel, hindi ng ibang bansa lang. I won't tell him. Luckily, wala na kayo. Ayoko nang may kaagaw ako. Bakit, sir? May bala ka bang seryosohin ako? Yes. Matagal na akong walang girlfriend. The last time I checked, 5 years ago na. Pamilyado na rin siya. Natuwa ako dahil nagsisimula na siyang mag-open up. Halos hindi ko na rin kailangang akitin ito. Ano po bang nagustuhan niyo sa akin? Bakit ako ang napili niyo? You have a sexy body, angelic face, and kind heart. I need someone like you in my life, Maris. Because I'm a devil. Aniya na nakapagpatigil sa akin. Hindi ko alam kung lasing lang siya, kaya niya iyon nasasabi. Pero alam ko na demonyo siya. Dahil kaya niyang pumatay without inhibitions. Hindi naman sir. Mukha nga po kayong mabait eh. Sadyang busy lang kayong tao at nahasa sa negosyo kaya mukhang intimidating. You think so? Opo, I understand naman po. Stop calling me, sir. From now on. Anthony na lang. Tumango ako roon. Naligo naman si Sir Anthony kaya lumabas na ako. Simula noon, naging malapit na kami sa isa't isa. Bandang hapon naman ng Huwebes nang mag-uwi ito ng pasalubong. Maris, may pasalubong ako sa'yo. Lumingon ako sa kanya at binaba ang dala kong walis tambo. Hindi po ba nakakahiya? Bakit ka mahihiya? Ngumiti ito saka humawak sa kamay ko. Sumama naman ako sa kanya sa kwarto. Saka kinain ang inuwi nitong cake at mga burger. I will spoil you. Aniya saka humawak sa buhok ko. Kung hindi ko lang alam na mamamatay tao siya, baka natuwa pa ako. Pero hindi. Daniel died because of him. Matapos kumain, ay humarap ako sa kanya. Siniil naman niya ako ng mainit na halik. We spent time with each other hanggang sa may gawin na ito sa laptop na trabaho. Lalabas muna ako, Anthony, para makapagtrabaho ka na at ako rin. Tumango siya sa sinabi ko at naging busy na sa ginagawa. Lumipas ang mga araw na ganoon ang setup namin. Hanggang sa isang buwan siyang nawala.
Nakahinga ako ng maluwag. Kumalap ako ng impormasyon sa loob ng kwarto nito at napag-alaman ko kung saan ang kasino. Illegal goods na mga items gaya ng mga weapons at drugs nakatago. May warehouse siya noon sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa Pilipinas naman ginagawa ang transaction sa Binondo at Batangas since may cargo ship siya na sa Batangas na hinto. Now I know half of your secret. Sapat na to para madiin ka at makasuhan. May mga video pa akong nakuha. Mga copy iyon ng CCTV footage kung saan siya mismo ang pumapataya sa tumatraidor sa kanyang natauhan. Kasama na roon ang ginawa niya kay Daniel. Malinaw iyon, kaya naman alam ko na. Naikuyom ko naman ang kamao ko sa galit. Sabado ng hating gabi nang marinig ko ang boses nito, kaya lumabas ako sa kusina. Nakita ko siyang duguan. Agad akong lumapit para tulungan siya. What happened? Kunwari ay nag-aalala kong tanong. I got in trouble. There's a syndicate who want to take down my mafia. Nagkagulo kami dahil sa transaction sa items. Natigilan ako nang mag-share ito sa akin, bagay na hindi ko akalain na i-open up niya. Bakit hindi pa kayo sa hospital dumiretso? I can't. They will ask me, why did I go to get injured like this? Aniya sa kasumukan ng dugo. May tama siya sa balikat at tagiliran. Aligaga akong iniupo siya sa sofa at kumuha ng maligamgam na tubig sa kamalinis na bimpo. Nilinis ko ang katawan nito. Lumapit naman si Manang para ibigay ang first aid kit. Kumuha rin ito ng pinakuha kong alak. Tinanggalan ko ng bala si Anthony na may salpak na panyo sa bibig. Sobrang sakit nito, pero tiisin mo na lang. Tumango siya, saka ko kinuha ang mga bala at binuhusan ng alkohol na alak ang sugat niya. Nilagyan ko rin iyon ng betadine bago ko binandage. Nakatulog siya after noon. Nilinis naman namin ni Manang ang mga kalat, pati ang mga tumulong dugo. Pinalipat siya ni Manang sa kwarto nito. Kinabukasan, nagising ako na may nahaplos sa buhok ko. Anthony? Shh! Thank you for saving me. Again. Ilang beses mo na ako napapasaya sa bawat pagtulong mo. Do you know? I like you. Matapang at magaling sa lahat. Kailangan ko ng babaeng kagaya mo. Since I am a mafia boss. Someone will understand me. Andito lang naman ako lagi para sa'yo. Pangungumbinsi ko sa kanya. I will make sure that he will fall in love with me deeper and harder. Saka ko siya iiwanan. Really? Oo naman. Kaya, wag mo na akong itulak palayo. Yumakap sa akin si Anthony. Napangiti naman ako roon. Sa wakas, nakuha ko na ang loob niya. Magagawa ko na siyang pabagsakin. That night, nagtaka ako dahil sobrang dilim ng paligid. Maya-maya pa, unti-unting nagliwanag. Dahil sa candlelight at iba pang design. Biglang kumabog ang dibdib ko dahil doon. Maris, it's been a while nang magkakilala tayo. But para sa akin, matagal na tayo magkakilala. I found my comfort zone, my love, my happiness in you. Will you be my lifetime partner? Lumuhod ito at nilabas ang singsing. Yes. Kung sa ibang pagkakataon, kikiligin ako. But I realize, siya ang killer ng boyfriend ko. Ang kaisa-isang tao na nagsalba sa akin sa toxic ko na kinalakihan na magulang. Sobrang hirap. I've been struggling for so long. At sa wakas, nakaalis na ako roon. Then, magugulat na lang ako, isang araw, wala na siya. Really? Thank you. Saka sinuot sa akin ang mamahaling singsing. Peke akong ngumiti saka yumakap sa kanya. Humalik siya sa labi ko na tinugunan ko naman. That night,
Gusto niya akong makuha agad. Pero tumanggi ako. Please, gusto kong ibigay sa'yo sa mismong araw ng kasal natin. Kaya mo ba akong hintayin? You are never been touched? Tumango ako sa tanong niya. Oo, isa lang naman ang ex ko at nirerespeto niya ako. Kaya nga siya umalis para sa pangarap niya. But ayoko noon. Gusto ko yung lalaki yung nakakasama ko. Pagsisinungaling ko. So, paano kapag nabisi ako ng sobrang tagal? Ayos lang, syempre. Pero yung kondisyon ko muna. Kung papayag ka na kapag kinasal na lang tayo. Oo, ikaw na yan eh. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo pa. Humalik siya sa noo ko. Good. Payag ako. Pasimple akong ngumiti. I will never give my V-card to you. Matapos mong patayin si Daniel. One day, sobrang dilim noon at nilalamig ako ng sobra. Bigla akong inapoy ng lagnat dahil siguro sa sobrang pagod. Nagpa siya akong lumabas kahit sobrang hilo ko pa para kumuha ng tubig na maiinom. Nang bigla akong natumba. Akala ko sa sahig na ako babagsak nang may mahawakan akong braso. Anong problema, Maris? Ayos ka lang ba? Ayos lang, siguro. Doon niya napagtanto na inaapoy na ako ng lagnat. Sobrang taas ng lagnat mo. Nakakapaso ng balat mo. Sandali nga. Kinarga niya ako at nagpunta kami sa sala. Ibinaba niya ako sa sofa. Ayos lang ako. Nanibago lang siguro ang katawan ko since sobrang tagal kong hindi nagkakasakit. No, hindi ka ayos. Inaapoy ka ng lagnat. Wait, ikukuha kita ng gamot. Kumuha nga siya ng gamot saka palanggana na may maligamgam na tubig saka bimpo. Piniga niya iyon saka nilagay sa noo ko. I will take care of you. Gaya kung paano mo ako tulungan. Aniya, saka siya nga ang nag-alaga sa akin. Muli niya akong dinala sa kwarto ko at hindi umalis doon si Anthony hanggat hindi ako nagaling agad. Natulog ka ba? Tanong ko nang maalimpungatan ako ng madaling araw. Binitawan niya ang hawak na phone at tumingin sa akin. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Balik tanong niya, saka sinipat ang noo sa kalieg ko. Yung tanong ko, magpahinga ka na. Mabuti at magaling ka na, Maris. Ayos lang ako. Matutulog na ako ngayon. Bumaba na ang lagnat mo. Matulog ka pa. 4:00 pa lang ng madaling araw. Alis na ako. Salamat ng sobra. Sa unang pagkakataon, tila naging normal ako. Without doubts and revengeful minds. Sobrang bilis din ng tibok ng puso ko dahil sa nagawa niyang pag-aalaga sa akin. Tila may humaplos sa puso ko at nag-alinlangan akong ituloy ang plano. Welcome. You know, I love you. Yes, I know. Basta salamat ng sobra. Lumapit si Anthony sa akin para halikan ako sa noo. I smiled at him. Good night. Tumango ako. Simula noon, mas naging malapit kami sa isa't isa. Madalas niya akong sinasama sa mga lakad niya at date. Gaya ngayon, nagdi-dinner kami sa Shangri-La. Nagustuhan mo ba rito? Oo naman. Sino bang hindi magugustuhan ng kainang to? Good. Akala ko, ayaw mo nang sosyal masyado. Pilyo itong ngumiti. Sabay naman kaming kumain nang dumating ang kanyang mga order. After noon, gumala muna kami. Lumipas ang mga araw na sobrang effort ni Anthony pagdating sa akin. Naging malambing siya sa akin at nang ikakasal na sana kami, doon ko naman siya nahuli na may kapatong na babae. Anthony! Galit kong sigaw. Halos mangatal ako sa galit. Gusto ko siyang patayin na agad pero pinigilan ko ang sarili ko. Aminado ako na nagkakagusto na ako sa kanya kahit paano. Maris. Akala ko ba hindi mo ako lolokohin? Bakit nakapatong ka kay Apa?
Mga hayop kayo! Galit kong sigaw. Pinagsasampal at hinampas ko sila. Pero pinigilan lang ako ni Anthony at binaalis si Ava. Hindi na mauulit. Aniya na pinaniwalaan ko naman. Pero paulit-ulit lang nilang ginagawa iyon. Dahil doon, nagpasya akong mag-inom at magpakalasing ng sobra. Hayop! Kung kailan mahal ko na! Nilagok ko ang isang bote at gumuhit iyon sa aking lalamunan. Nakatulog naman ako sa kalasingan. Nagising ako sa napakahabang pagkakatulog. Sobrang sakit ng ulo ko dahil sa matinding hangover. Napabuntong hininga na lang ako pagkabangon ko. Sapo ko ang aking ulo at hinilot ang aking sentido. Nanakit na rin ang aking tiyan. Inaasid na yata ako sa sobrang dami ng alak na nainom. Gosh! Ang sakit ng ulo at puso ko. Daing ko. Uminom ka muna ng gamot after mong higupin tong chicken soup. Napalingon ako sa nagsalita. Nakita ko naman si Anthony na nakaupo sa gilid ng kama ko. Magandang umaga, Maris. Bati ni Anthony habang inihipan niya yung spoon na may lamang soup. Biglang kumalam ang sikmura ko. Himala yata, hindi ako nagsuka. Hays! Napanguso ako. Kahit na naiinis sa kanya, ay tinanggap ko ang pagsubo nito sa akin ng soup. Saka na muna ako magagalit, gutom ako. Masakit pa ba ang ulo mo? Tanong niya. Hindi ako kumibo at inagaw ang kutsara. Ayaw pa sana niyang ibigay para pagsilbihan ako. Kaya lang, ayoko talagang magpasubo. Naalala ko yung nakita ko kahapon. Hindi ko matanggap. Hindi ka ba inaasid? Dugtong niya pa. Huwag mo akong intindihin. Ang intindihin mo ay ang pag-cancel ng engagement. Ikaw ang magsabi sa lahat na ayaw mo na. To save your ego. Di baling ako ng mukhang kawawa kesa ikaw. Ayoko nang pakasalan ka pa. Ginagawa mo akong tanga, Anthony. Malamig kong tugon. Nagsalubong ang kilay ni Anthony sa narinig at masama ang tinging ipinukol sa akin. I will never cancel the engagement. Tuloy ang kasal. Bakit umaayaw ka na? Maris naman. Naiinis na tanong ni Anthony. Nagtatanong ka pa. Pinagpatuloy ko ang paghigop ng soup, saka uminom ng gamot at tubig. Siyempre, sana naman intindihin mo yung side ko. Bakit mo ako iiwan agad? Pwede ko namang baguhin kung ayaw mo. Dahil ayoko na masayang yung isang taon ko sa maling tao. Gusto ko sa taong hindi ako gagaguhin. Ayoko sa another manloloko. Hindi mo pala ako kayang hintayin. Sana, hindi na lang natin tinuloy. Kung hindi mo lang pala kayang pigilan ang sarili mo. Gigil at mailap kong tugon. Tumayo ako kahit medyo nahihilo pa. Pero mas maayos na ako ngayon kumpara kanina. What do you mean? Takang tanong ni Anthony. Gusto ko siyang suntukin. I will kill him. Itutuloy ko na ang naudlot. Basta, ayoko na. Naiinis kong tugon. Kumuha ako ng tuwalya, saka pumasok sa pintuan ng CR. Bakit? Babalikan mo na ba yung ex mong nasa ibang bansa, ha, Maris? Nakataas ang kilay na tanong ni Anthony. Ungas talaga, nagpapaniwala. Kung buhay lang sana si Daniel eh. Umiling ako sa kanya. No, hindi ako babalik sa kanya. Sadyang ayoko na sa'yo. Manluloko ka. Huling sabi ko bago pumasok sa CR at naligo. Lumublob ako sa bathtub at dinama ang maligamgam na tubig. Akala ko ba magiging maayos na kami? Pero akala ko lang pala. Muling nagsimulang tumulo ang luha ko. Siguro nga, hindi ako deserving para mahalin. Siguro hanggang umpisa lang ako. Hindi pang matagalan. Kung kailan naman nagbabago na isip ko. Inis akong umiiyak.
Kailan kaya ako bibigyan ni Lord ng pag-ibig na hindi ko pinilit pero kusang dumating at kusa akong mamahalin? Tanong ko sa sarili. Natapos ako sa paliligo at paglabas ko, naroon pa rin si Anthony. Diretso ang tingin sa akin. Mabuti na lang at nakapagpalit na ako ng damit sa CR, kung hindi, awkward. Pinunasan ko ang basa kong buhok, saka pinakatitigan siya. I will move out now. Thank you sa lahat. Mariin kong sabi. Tumayo siya at galit akong sinunggaban. Tinulak ko siya at napaatras ako hanggang sa makorner ako nito sa may pader, malapit sa CR. I said no. Tuloy, ang kasal. Bakit ka ba nagkakaganyan? Naiinis niyang tanong. Nilagay niya ang palad niya sa may pader at halos mangalay ang batok ko sa pagtingala sa kanya. Nakakagigil ang leche. Sino bang matutuwa kung may nakita kang kasama ng boyfriend mo sa kama habang sarap na sarap sila na nagdadalihan? Alin bang mahirap intindihin sa sinabi ko? Sinabi ko na ayoko na eh. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Tigil kong sabi. Bumalatay ang sakit at pagka-offend sa kanyang muka. Nakukulitan ka na sa akin. Ay, Tot. Gusto mo ako. Gusto mo lang yata ako dahil sa yaman na meron ako. Madiin niyang sumbat sa akin. Oo, nakukulitan na ako at pinagsisisihan ko na pumatol ako sa'yo kahit alam ko na marami pa riyang iba. Naiinis kong tugon. Puro inis lang ang nararamdaman ko simula nang makita ko sila ni Ava kahapon. Mga leche eh. Porket hindi ako pumayag sa kagustuhan niya, sa iba siya nakikipagtalik? Sana nga, hindi mo na lang yun ginawa. Kung sa kalagitnaan, mangiiwan ka. Alam mong nananahimik ako sa buhay ko ngayon. Nakalimot na ako. Pero anong ginawa mo? Pumasok ka sa pintuan ng puso ko at ginulo ang nananahimik kong mundo. Tapos ngayon, haalis ka na lang bigla at sasabihin mo sa akin yan. Ang tindi mo, Maris. Bloodshot na ang mata ni Anthony sa sobrang pagka-bad trip sa akin. Mas lalo naman akong naiinis sa kanya. Natigilan ako sa sinabi niya. Pumasok sa puso niya? Ibig sabihin, gusto niya na talaga ako? Anong sabi mo? Pumasok ako sa puso mo? Lol, huwag nga ako. Nasa puso mo na pala ako. Bakit may iba ka pang pinapapasok? At talagang sayang-saya ka pa? Ang unfair mo, Anthony. Kapag ikaw, pwede yung ganoon. Pero kapag ako bawal. Lumusot ako sa braso niya at umalis sa harapan niya. Nagsuklay na ako ng buhok at sinimulang i-blower ito. Alin bang kinagagalit mo? Sinabi ko na sa'yo, wala lang yun kay Ava. Tawag ng laman lang yun at pumayag siya. She offered herself sa akin. Alam naman niya na ikakasal na tayo. Nakasama ko lang siya kahapon dahil nabutan niya ako sa isang store sa mall. At sumunod siya sa akin sa restaurant na iyon. Mahabang paliwanag ni Anthony. Kahit na anong paliwanag niya, peste siya. Sinong hindi magagalit kung ginaganon mo lang ako? Samantalang kapag siya kasama mo, nakikipaglampungan ka pa talaga. Galit kong sikmat. Come on. Pwede mo namang sabihin na wag na ako makipagtalik pa ulit doon. Hindi yung inaaway mo ako. Salubong ang kilay na sabi ni Anthony. Yumakap ito sa akin pero kinalas ko lang ang yakap niya. Alam ko nang galawan yung yan. At kahit papigilan kayo, ganoon at ganoon pa rin ang gagawin niyo kalaunan. May sakit kayong kalimot kapag may chicks na kayong kaharap eh. Sad ko habang naglalagay ng pulbo sa muka. I sigh. Ayoko nang umasa. Itutuloy ko na ang plano ko. Hahanap na ako ng tiyempo. Ibahin mo ako. Once na malinawan ako sa nararamdaman mo sa akin. Hindi na ako makikipag-usap pa sa iba. Kahit pa alam kong wala akong ginagawang masama. Handa akong umiwas. Huwag ka lang mawala. Handa akong tigilan na siya. Seryosong sabi ni Anthony. Sinungaling. Doon ka na lang sa gusto mo.
Hindi yung pinagsasabay mo kami. Ayoko sa lahat. Yung babaerong kagaya mo. Galit kong tugon. Halos mangatal naman ako sa galit noon. Ang sakit mo namang magsalita. Kanina ka pa. Sana naman ayusin mo pananalita mo. Dahil di ko naman sinasadya kung nasaktan kita. Hindi naman ako papatol kung nagagawa mo sa akin yun. Natatawa lang rin ako sa mga kinikwento niya. Katwiran ni Anthony. Parang nag-guilty naman ako doon. Medyo sumusobra na yata ako. Mas sumusobra siya. Walang matinong babaeng papayag na nakikipagtalik ang nobyo sa iba. Sorry. Ayoko lang talagang nasasaktan ako dahil nakakapagbitaw ako ng salitang hindi maganda. Tugon ko sa malumanay na boses. I will kill him. Aamuin ko lang siya para iwas suspicion. Dati, gusto ko lang siyang makulong. Ngayon, I want him dead. Sorry kung nasaktan kita. Hindi ko naman sinasadya. Isa pa, wala talaga akong gusto kay Ava. Katawan lang niya ang habol ko. Hindi naman pwedeng dalawa kayo. Ayoko. Ayos na ako na may isang ikaw na nagmamayari ngayon ng puso ko. Totoo, Maris. Seryosong sabi niya. Mabilis na naghurumentado ang puso ko noon. Tila kakawala na iyon sa aking dibdib. Pakiramdam ko, nagiinit ang aking tenga at pisngi. Pero, iwinaksi ko iyon dahil buo na ang pasya ko na burahin siya sa mundo. Ayos lang. Kalimutan na natin. Sabi ko sa nag-focus na sa trabaho ko. Lumipas ang 4 na araw at handa ko na siyang patayin gamit ang kutsilyo ng magising ito. Maris! Bakas sa mukha niya ang matinding galit sa akin. Saka ako hinawakan sa palapulsuhan. Kinaladkad niya ako sa labas ng mansyon at sinuntok sa tiyan. Nabitawan ko ang kutsilyo. Dinala niya naman ako sa lumang warehouse sa likod ng mansyon malapit sa gubat. I hate you. Dahil sa'yo, namatay si Daniel. Natigilan siya sa narinig. Hindi siya makapaniwala na babanggitin ko ang pangalan nito. Sinakal niya ako. Ikaw ang girlfriend ni Daniel. Tumango ako. Damn. Kaya ka ba namasukan bilang katulong para lang gumante? Oo. Maris, hindi mo ba ako minahal? Hindi, jerk. Sinampal ako nito sa katumawag ng mga tauhan at pinabuhusan ako ng gasolina. Nilapag niya ako sa upuan at tinali. You will die. Wala kang kwenta. Galit at may kalamigang boses niya. Nakaramdam ako ng takot doon. Wag! Sigaw ko pero huli na. Bumagsak na sa akin ang lighter at sumiklab iyon. Agad akong tumayo at tumalsik iyon. Umalis naman si Anthony without checking kung mabubuhay pa ako. Tumalon ako sa ilog at naanod ako roon. Isang lalaki ang tumulong sa akin. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Sino ka? Anong ginagawa mo sa akin? Tanong ko pero napagtanto ko na ginagamot niya ang mga lapnos ko. I am Dr. Alejandro Cuenca, isang surgeon. Nakita lang kita sa may ilog, palutang-lutang at walang malay. Doon ko na-realize na ito ang tumulong sa akin. Salamat, ako si Maris. Ngumiti ito at lumakas ang kabog ng dibdib ko roon. Kahawig nito si Daniel at kasing bait. Huwag ka sanang magagalit. Can I ask, anong nangyari sa'yo? Doon ko kinuwento sa kanya ang nangyari. Naintindihan ako nito, kaya naman inalok niya ako ng tulong. Gusto mo bang gumante? I want to. Kaso, anong laban ko? Mayaman siya. Mafia boss pa. You can. Babalik ka roon na may ibang muka at maayos na katawan. Ang tanong, gusto mo bang baguhin ko lahat sa'yo? Huwag na. Wala akong ibabayad. May services free para sa'yo. Para makaganti ka. Yun ay kung gusto mo. Oo,
Gusto ko. Doon nagsimula ang operasyon ko, kung saan nagbago lahat sa akin. Nagpasya akong bumalik sa mansyon ni Anthony at ipakulong ito. Ginamit ko na lahat ng nalalaman ko at mga ebidensya para mahuli siya. Now, it's my turn. Para sunugin ka ng buhay. Kaibahan lang, sa kulungan ka mabubulok. Malamig ang boses kong sabi. Saka siya dinampot ng mga pulis sa Interpol. Sino ka? Anong pinagsasabi mo? Hindi nga kita kilala. Pinusasan na siya roon. Hindi mo lang ba sumagi sa isip mo? Nasa loob ng 1 taon, wala kang karma? Hindi mo ba alam na buhay pa ako? Sino ka nga? Maris. Natigilan si Anthony. Nanlamig at namutla. Ngumisi ako. Kasabay noon ang pagdampot sa kanya para ikulong. Walang iya ka, Maris. Karma mo yan. Nakatanggap ng patong-patong na kaso si Anthony, kaya hindi na ito makatakas. Buti nga sa kanya. Komento ni Alejandro. Kaya nga. Simula noon, namuhay na ako ng malaya at dumalaw sa puntod ni Daniel. Sinamahan naman ako ni Alejandro. Finally, nakuha ko ng hustisya para sa'yo. Ngumiti ako. Hinawakan naman ni Alejandro ang kamay ko. Thanks to Dr. Alejandro. Nagawa ko makaganti. Welcome, Valerie. Maris na lang ulit. Nakangiti kong sabi. Tumango siya doon. Nilabag ko ang mga bulaklak at saka kami nagpaalam ni Alejandro. Bye. Mag-move on na ako. Sabi ko sa puntod ni Daniel bago kami umalis ni Alejandro doon. Ano nang balak mo? Mag-aaral ako then mag-a-apply. I will support you. Hindi na. Masyado na yatang nakakahiya. Sobrang gastos mo na sa akin eh. No problem. I have the money. Doktor ako, tapos bilyonaryo. Kaya money isn't a problem. Kahit na, nakakahiya pa rin. Halos ikaw na lahat gumastos. Then, take the IELTS examination for the course you want. Ganoon na lang ang gagawin ko. Mag-aaral ako ng IELTS. Pwede naman yon then 2 years sa college. Ano bang course ang gusto mo, Maris? HR gusto ko. Saan ka titira? Mangungupahan na lang ako. Hindi pumayag si Alejandro at sinama ako sa mansyon niya. Lahat raw ng gusto ko roon ay libre, kahit na nakakahiya na. Ganoon na lang ang aking ginawa. Maris, kumain ka muna bago ka pumasok sa school. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Sanay ako sa hirap at gutom. Ibahin mo ngayon. Ayoko magtiis ka. Kumain ka na. Tinapay na lang ako. Baka malate ako eh. Hindi siya pumayag na wala akong dala. Kaya napilitan akong kumain habang naglalakad. I found him caring and sweet. Ihatid niya pa sana ako pero hindi na ako pumayag dahil alam ko na may work pa siya sa office at sa ospital. Kinahapunan ng araw na iyon ay natigilan ako paglabas ko ng gate ng university. Naroon ang mag-aara nitong kotse para sunduin ako. Sakay na. Dinaanan na kita para hindi ka na mag-commute. Ayaw mo rin namang sumakay sa service o kahit kay Mang Luel na family driver naman namin yun. Hindi na. Sobrang nahihiya na talaga ako. Nakanguso kong tugon. Kinilig ako nang kunin niya ang gamit ko. Dumaan pa kami sa restaurant para kumain. Nabusog ako roon. Ilang beses rin naman ako na tinulungan at sinagip ni Alejandro kaya tila napapalapit na kami lalo sa isa't isa. Sobrang thankful ko na nakilala ka. Thank you so much. Tatanawin kong utang na loob ang lahat sa'yo, Alejandro. No worries. I help you dahil gusto kong makalaya ka na sa nakaraan. Ngumiti ako at siya rin. Isang gabi, nabaril si Alejandro. Kaya naman, tinulungan ko siya at ginamot. Inapoy siya ng lagnat
at ako ang nag-alaga sa kanya. Ayos ka na ba? Yes, marunong ka pala. Tukoy niya sa ginawa ko to save him. Oo, nahihiya kong tugon. Thank you for saving me, Maris. He smiled at me. Samantala, nakatapos ako sa pag-aaral matapos ang 5 taon. Nagkalayo kami ni Alejandro noon. Kalaunan, nag-apply naman ako sa sikat na kumpanya at agad na natanggap. Naging abala ang lahat sa HR department ng mga sumunod na araw. Masaya naman ako dahil pakiramdam ko, welcome na welcome ako sa aming team. Ginaguide pa rin naman nila ako para matuto hanggang sa nasanay na ako. Hanggang sa isang araw, kausapin ako ni Miss Vanessa. Maris, it's your turn to change your job position. Kailangan ka na ni Sir Alejandro. Ayos lang ba sa'yo? Ano po bang magiging work ko? CEO Secretary. Halika na. Aniya sa malumanay na boses. Kinakabahan akong tumungo at sumunod. Pagdating namin doon, kinausap ni Miss Vanessa si Alejandro. Nanlaki ang mata ko roon. Good morning, sir. Ito na po si Maris, ang bago niyong sekretary. Naturuan naman na po namin siya ng mga dapat niyang gawin nung isang araw. Maaasahan niyo po siya. Magaling na rekomendasyon ni Miss Vanessa. Good. You may go. Isang malamig at baritonong boses ang aking narinig. Nangilabot ang buo kong pagkatao nang marinig ang boses niyang iyon. Pero nawala din iyon dahil kilala ko siya. Loko talaga. Bulong ko. Humarap ang swivel chair nito pagkaalis ni Miss Vanessa at natigilan ako sa sobrang pagkamangha sa angking kakisigan ng boss ko. Nakaka-starstruck ito. May makapal itong kilay, almond na matang kulay brown, mahabang pilik mata, matangos na ilong, pangahang muka na sakto at bagay na bagay sa kanya. Mapulang labi at maputing balat. Tumayo siya at doon ko na pagtanto na sobrang tangkad rin niya. 6 na pulgada ang taas. Bahagya akong nakaramdam ng intimidasyon sa kanyang presensya. Iba pala talaga ito kapag nasa office na. Loko ka? Hindi mo sinabing ikaw pala ang boss ko rito. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin na may nakakatakot na tingin. Why would I? Para umalis ka na naman. Hindi no. Ano ka ba, Alejandro? You are now in my hands, my dear secretary. Matagal na panahon na kitang pinipilit. Hinding-hindi ka na. Makakawala pa. Aniya, sa seryoso at malamig na tinig. Kinabig ako ni Alejandro at siniil ng halik. Mapaghanap ang halik niyang iyon na tila ba ginagalugad ang aking buong pagkatao. Alejandro? Nagulat ako sa kanyang ginawa at napasinghap kalaunan. Ganito ba talaga siya sa mga taong nagtatrabaho sa kanya? Bakit iba ang aking nalaman sa aking nasasaksihan? Itinulak ko siya matapos niya akong halikan. Sir? Wala sa sarili kong sambit. Naghaharumentado ang aking puso at halos magwala ang mga paru-paro sa aking tiyan. Sir, ayos ka lang po ba? Bakit ka po nangahalik? Kinakabahan kong tanong. Why would you call me sir instead of Alejandro? Siyempre, nasa office tayo. Nakakahiya baka may makarinig na ina-Alejandro lang kita. It's been a year nang huli kitang makita. Remember the day you saved me from a gunshot? Nasa mansyon tayo noon. That's the time I became interested in someone I know. Pero hindi ako gusto. Ha? Pero, isang beses lang yun ah. Unlike you, ilang beses mo akong hinelp. But, why did you kiss me all of a sudden? Hindi niyo po ba alam na bawal ang basta na lang naghahalik nang hindi mo naman nobya? Nakanguso kong reklamo. Oh,
Is that so? I didn't know. Dahil never naman ako nagkaroon ng isa. Not in my vocabulary. Nakataas ang kilay na sagot nito. Nasa puko ang aking noo roon. Okay sir, basta huwag niyo na akong hahalikan. Hindi tayo magkaano-ano. Bawal yon. Andito ako para magtrabaho, hindi lumande. Baka kung ano pang isipin ng ibang tao tungkol sa akin. Sabihin nila, kabago-bago ko. Nilalandi ko na kayo kaagad. Ayoko ng ganun. Desidido kong turan. Sandali siyang nag-isip. We've been together sa kanyang mansyon, pero hindi kami ganito noon. Hindi ko hayaan na gawin nila iyon sa'yo. I will fire them, whoever they are. They will face the burning hell once they say anything bad about you. So, can I kiss you now? Nakangising sambit ni Sir Alejandro. Kakaiba ang kakulitan nito pagdating sa akin. Masyado siyang playful at makulit. Samantalang istrikto pagdating sa ibang tao. Kinilig naman ako ng todo sa kanyang sinabi. Ano? Napabuntong hininga na lang ako doon. Natawa naman siya sa sinabi ko, imbes na magalit. I know, hindi ako sanay manligaw. Kaya pwede bang tayo na? Seryosong tanong at pag-amin niya. Nagharumentado lalo ang puso ko sa aking narinig. Hindi ako makapaniwala na sasabihin iyon ni Alejandro. Sobrang tahimik lang niya noon. Hindi pwede. Pangalawang sabi ko. Sumimangot siya sa aking naging sagot. Why? May iba ka na bang gusto? Malungkot niyang tanong. Wala, Alejandro. Kasi ayoko mag-take advantage sa iyo. Hindi ako ganoong tao. At mas lalong hindi ako malandi. Isa pa, ang pag-ibig ay hindi minamadali. Hindi ito pinipilit. Hindi rin nadidiktahan. Hindi pa natin ganoon kakilala ang isa't isa. Hindi pwedeng gusto mo na ako agad dahil lang sa sinabi mong yon. Hindi ko pwedeng tanggapin ang alok mo without a valid reason to say yes. Pero gusto kong klase ng pagmamahal, yung wagas at walang kapantay. Gagawin ng lahat para sa akin at hindi ako hahayaan na malungkot. Makakasama ko sa lahat, hindi yung panandali ang saya lang. Seryoso kong paliwanag. Natigilan siya sa aking sinabi. Bumuntong hininga at sumandal ng upo sa kanyang lamesa. So, do you want to take it slow? Seryoso at hindi nababahiran ng ngiti na tanong niya. Yes, kung talagang seryoso ka, let's take it slow. Sa ngayon, trabaho muna, Alejandro. Seryoso kong sabi. Tumango siya. Then, work is work, love is love. Magkahiwalay ang trabaho sa pag-ibig rules. Aniya sa kuryosong boses. Natawa ako. Yes, dahil first job ko to. Gusto ko maging maayos at magandang aking performance sa trabaho. Seryoso kong sabi. Hinaded, saka umikot at naupo sa kanyang swivel chair. Tinuro niya sa akin ang isang katerbang papeles. Review this document for me and make a draft and summary of every detail of the documents. Seryosong utos niya na mabilis ko namang sinunod. Yes sir, dadalhin ko po kaagad once done. Seryoso kong tugon at umalis na roon, bit-bit ang mga dokumento. Nakahinga ako ng maluwag nang makaalis sa kanyang silid. Mas makakafocus na ako sa trabaho ko ngayon, kumpara nang tanggapin ko ang kanyang alok. Hindi pwede. Alam kong ang mga mayayamang kagaya niya, lalo pa at may lahi siyang Chinese, ay nakatakdang ikasal sa iba. Ayokong mahulog sa isang tao na malabong mapasa akin hanggang dulo. Gusto kong klase ng pagmamahal ay ang kagaya ng sa matatanda na. Kung talagang seryoso siya, magagawa niyang maghintay kahit matagal. Ganoon ang tunay na pag-ibig. Dahil kung hindi siya makakapaghintay, hindi kami nababagay. Bulong ko. Buong umaga akong nagtrabaho. Bago mag-lunchtime,
ay natapos kong reviewin lahat at gawa ng summary. Pinasa ko kaagad iyon kay Sir Alejandro. Pinuri naman niya ako sa bilis at galing sa pagdedetalye. Saan ka na uwi? Ayaw mo ba sa mansyon? Nakakahiya na talaga kung doon pa rin ako. Doon ka na, para mas maligawan kita at makilala natin ang isa't isa. Sige na nga. Napipilitan kong tugon. Tumawa ito. Tell me your address at ipapadala ko sa mansyon ang mga gamit mo. Sinabi ko naman ng hotel na tinutuluyan ko at kinuha niya ang mga gamit ko roon. Pagmamayari rin pala ni Alejandro iyon. Okay. Samantala, umalis kami ng company noong mag-uwian at tumiretso sa mansyon nito. Dediretso pa sana ako sa kwarto ko noon nang hilahin niya ako sa kamay para kargahin. Huy! Saan mo ko dadalhin? Sa kwarto ko. Natin. Ha? Akala ko ba maghihintay ka? Bakit mo ako minamadali? Time is short. Gusto ko nang pagsasama natin ang humaba. Napaka mo naman eh. Nakanguso kong reklamo. Ibinaba niya ako roon, saka kami natulog. Busog na naman kami dahil kumain kami bago umuwi. Akala ko, gagalawin niya ako agad pero nirespeto niya ako. Tinuloy niya ang panliligaw kinabukasan at nang sumunod na mga araw. Hindi ako magsasawang patunayan sa'yo na seryoso ako. Kaya ayoko na mag-alinlangan para sa akin. Kilala na kita at gusto kong makasama ka na habang buhay. Kaya, Maris, will you marry me? Namula ang mukha ko roon sa sobrang kilig. Oo na, makulit ka. Tumawa ako. Yumakap naman siya sa akin. Makalipas naman ang isang buwan ay sinurpresa ako nito. Sobrang dilim na naman at napakaraming apoy sa paligid. Kinakabahan ako habang nakikita ang mga iyon. Hanggang sa may nagsabog ng confetti at petals ng pulang rosas. Grabe! Anong trip to? Unti-unti namang lumalapit si Alejandro na may hawak na bouquet ng red roses. Sobrang laki noon at halos matabunan ang hudyo. Kinilig naman ako sa sobrang effort nito. Sobrang bilis ng tibok ng aking puso. Ang takot na nararamdaman ko nga kanina ay bigla na lang naglaho. Kakaibang kilig at paghaharumentado ng aking puso ang nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Ngayon tayo kakasal kaya magpalit ka na lang susuotin. Nataranta ako roon, pero naroon ang excitement at kilig. Kaya naman, sumama ako kay Ayesha at nagpalit ng wedding gown. Minake-upan rin ako nito. Bumalik naman ako sa venue. Wow! Loko ka! Tumawa ako. Nakangiti akong sinalubong ni Alejandro at inilalayan. Humarap kami sa pari at nagsimula na ang seremonyas ng kasal. Tinanong kami ng pari kung handa na ba kaming maging asawa ang isa't isa. Opo, Father. Ako po si Alejandro Cuenca ay tinatanggap at handang pakasalan si Maris Jones at sasamahan ko siya sa hirap man o ginhawa. Handa ako maging kasangga mo, Maris, sa lahat ng bagay at maging kauna-unahang makakagisnan mo sa paggising mo sa umaga araw-araw. Hindi kita pababayaan at ako'y mananatili sa tabi mo palagi. Hindi ko sasayangin ang tiwala at pagmamahal mo. Mahal kita ng sobra kahit na anong mangyari. Ikaw at ikaw lang ang magiging babae sa puso ko. Sa paglipas ng panahon, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Mahabang litanya ni Alejandro. Opo, Father. Ako po si Maris Jones ay tinatanggap ng buong puso si Alejandro Cuenca bilang aking kabiyak at kasama sa araw-araw habang buhay, sa hirap man o ginhawa. Hindi kita iiwan at hahayaang mag-isa. Ako ang magiging sandalan mo at kaibigan mo sa mga oras na pakiramdam mo. Mag-isa ka lang.
Hindi ko hayaan na maramdaman mong wala kang kasama. Dahil habang buhay kitang sasamahan, palagi kitang mamahalin at pipiliin sa lahat ng oras. Nangangako ako na ikaw lang ang mamahalin ko sa habang buhay. Walang kahati at kaagaw. Mahal na mahal kita. Hindi na iyon magbabago. Umiiyak sa saya, nasambit ko roon. In-announce naman ng pare na ganap na kaming mag-asawa. Hinalikan ako ni Alejandro sa labi at nagpalakpakan naman roon ang mga tao. Bumati ang mga ito ng congratulations at nagtungo naman kaming lahat sa receptions. Sobrang saya namin noon. Doon ko binigay ang sarili ko kay Alejandro matapos namin uminom at makihalubilo. Hindi ako magsasawa na ibigay ang sarili ko sa'yo. Sabi mo yan, oh. Yes, I will carry our child. Tila hibang kong sabi. Saka muli kaming nagtalik. Ramdam ko naman ang pananabik niya roon kaya ilang beses pa na may nangyari sa amin sa magdamag. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo kong naramdaman na mahal ako nito. Narealize ko rin na gusto ko na siya noon pa man. Nalaman ko naman ang tunay kong katauhan noong nag-abroad ako. Nakilala ko ang tunay kong mga magulang at kinalala nila akong anak. Kaya Jones na ang gamit ko at ngayon nga ay Cuenca. Tara na sa ospital para malaman ang gender. Pili yung sabi ni Alejandro. 5 buwan na kasi akong walang monthly period. Kaya naman, ganoon na lang ang pagmamadali nito. Pumayag ako matapos mag-PT at nag 2 lines iyon. Magiging tatay ka na! Sinamahan ako ni Alejandro mula pagbubuntis hanggang sa manganak ako. Sabay rin namin pinalaki ang triplets naming anak. Nagpasya kami ni Alejandro na magbakasyon sa New York kasama ng aming mga anak. Nakaidlip pa ako sa sobrang pagod at ganoon rin pala si Alejandro. Nagising lamang ako sa katok ng mga bata sa may pintuan. Mom! Dad! Sigaw ni Davian. Mommy! Daddy! Sigaw naman ni Casper. Agad tuloy nagmulat ang mga mata namin ni Alejandro sa gulat. Mabilis kaming kumilos at nagtungo sa CR. Sabay na kaming naligo. Sinabon namin ang isa't isa. Halos nag-init naman ang aming pakiramdam dahil sa aming ginagawa. Pero dahil naalala namin ang 3 bata na halos mapaus na kakatawag sa amin sa kabilang pinto, ay minabuti na agad na naming magmadali. Bilis, Papa! Oo nga, eto na. Mabilis kaming kumain at tumalima palabas ng hotel room. Bumungad ang 2-3 bata na mga nakasimangot. Natawa naman ako sa mga bata, kaya naman hindi ko mapigilang ikis ang pisngi ng mga ito. What took you so long? Pareho pa kayo ni Dad. Nakasimangot na sabi ni Davian. Ang gwapo nito ay manang-mana kay Alejandro. Naligo lang kami. Medyo nalit lang kami ng gising ngayon dahil sa pagod. Sagot ko naman. Ano po yung pula sa leeg mo, Mama? Kagat ba ng lamok yan? Tanong naman ni Casper. Namula ang mukha ko sa narinig, saka sinaway ito. Yes. Sagot naman ni Anthony. Oo, kagat yun ng lamok, kaya hayaan mo na anak. Tara na, nagugutom na kami. Kayo ba? Pag-iiba ko naman ng usapan. Nauto ko naman ang 3 bata at tumango sila. Yes, Dad. Kanina pa talaga kami gutom. Alam niyo bang 6:00 pa lang gising na si Valerian at nagrereklamo na nagugutom? Antok pa ako. Sobrang sakit ng ulo ko sa kapatid kong to. Nakailang balik na kami sa harapan ng kwarto niyo pero talagang walang sumasagot. Mahabang litanya ni Davian sa inis. Nakonsensya naman kami roon dahil pinaghintay nga namin ang 3 bata. Halatang gutom na sila lalo pa at mag-aalas 11 na. Ay, sigh. Sorry na mga anak. Babawi kami.
Sabi ko na lang. Kaya bumawi kami sa mga ito. In-order agad namin ang pinakamasasarap na seafood at pagkaing meron ang beach restaurant. Magilaw na kumain ang 3 kambal. Samantala, nag-usap naman kami ni Alejandro. Is that a sign na magsisimula ka ng mag-move on? Tanong ni Alejandro sa akin. Tumigil ako sa pagkain. Corrections, I already move on. Nakataas ang kilay kong sagot. Natawa naman sa akin si Alejandro sa itsura ko roon. Samantala, naglaro kami sa beach nang matalsikan ng buhangin na basa si Alejandro na inis ito. Ang arte ha, daig pang babae. Patudyo kong sabi. Babae ka mo. Baka buntisin kita dyan. Nakangising sabi naman ni Alejandro. Ulol, nakatatlo ka na nga. Kulang pa. 1 dosen na dapat. Eh di ikaw mag-anak, Alejandro. Loko ka pala eh. Pikon kong sabi. Hey, get a room! May mga bata po rito! Saway ni Casper. Nagtawanan na lang kami doon. Ayan kasi, kung ano-anong lumalabas sa bibig mo. Natatawang sabi ko. Sumilay lang ang ngisi sa labi ni Alejandro at hindi na nagsalita pa. Nag-focus lang kami sa paglalaro sa may buhanginan. Pagkatapos noon ay nagtungo na kami sa may tubig sa beach para maligo. Sumakay rin kami sa banana boat at bangka noong maghapon. After naman noon ay kumain ulit kaming 5 ng tanghalian. Ang saya naman ng bonding nating to. Kaya nga, tugon ko. Nakaramdam ng matinding antok at pagod ang mga triplets kaya nagpahatid na ang mga ito sa kanilang kwarto. Binanlawan naman namin ang mga ito para pagsuotin ng damit. Hinayaan na lang namin silang matulog at mag-focus na lang kami sa paglilibot sa buong isla. Napakaganda roon, kaya naisipan kong gamitin ang DSLR ko na binili ni Alejandro at nag-take ng maraming larawan. Nag-enjoy ka ba? Nilingon ko siya roon. Yeah, thank you for bringing me here. Masayang sagot ko. Yumakap naman ako kay Alejandro sa likuran nito. Uminom kami ng alak na 2. Wala namang kaso iyon dahil solo naman namin ang bangka na pagmamay-ari ni Alejandro. Nasa malayo na rin kami. I won't accept a thank you from you unless it is a kiss. Nakangising tumitig sa akin si Alejandro. Napairap naman ako sa kapiliyuhan nito pero sinunod ko rin ang sinabi nito. I already kissed him torridly dahil sa saya. Nagtagal ang aming halikan ng 2 minuto. Bago kami tumigil at naghabol ng hininga. Ikaw, bakit pala sa leeg mo ko nilagyan ng kiss mark? Nakakahiya patuloy roon sa mga bata, pati na rin sa mga nakakakita. Mabuti na lang usong concealer makeup. Sa lubong ang kilay na sagot ko. Tumawa ng mahina si Alejandro. Para alam nila na akin ka. Seryosong tugon nito. Namula naman ang mukha ko roon. Damang-dama ko ang malakas na tibok ng puso ko. Kulang na lang ay kumawala iyon sa aking dibdib. Nag-init rin ang aking tenga, muka at pisngi sa sobrang kilig. Wow! Nanganya ka na ngayon ah! Tudyo ko. Kinagat naman ako nito sa may tenga ng mahina. Well, ayaw mo? Nakataas ang kilay na tanong ni Alejandro. Gusto syempre. Mabilis na sagot ko kaya natawa ang asawa ko. Yun naman pala. Kala ko, ayaw ka pa. Ako na nga to. Mayabang itong tumawa. Sus? Ang yabang. Patay na patay ka ba nga sa akin eh. Kinama mo ako kaagad. Natatawang asar ko. Nagpakama ka naman agad. Huwag nga ako. Gusto mo rin. Pangaasar pa ni Alejandro. Napairap naman ako sa hangin at hindi na nakapagsalita. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako ng masuyo sa labi. Hindi naman ako tumanggi. Humawak ako sa batok niya at mas nilaliman
ang halik. Nakipag-espadahan pa ako ng dila kay Alejandro. Gumala ang kamay niya sa likod ko, pababa sa pang-upo ko. Sabay naming pinaligaya ang isa't isa, hanggang sa sobrang nagliliyab na ang pakiramdam ko. I love you so much, wife. Humalik siya sa noo ko kaya kinilig ako lalo. I love you more. Simula noon, namuhay kaming masaya kasama ng aming mga anak. Maging mabuti sa kapwa para hindi mapahamak. Huwag ipilit ang sarili sa taong hindi ka gusto. Walang karma na hindi dumadating sa mga taong makasalanan. At sinaswerte ang mga taong may mabuting kalooban. Love, conquer all. At nadating ang tunay na pag-ibig sa tamang panahon. Huwag magmadali. Wakas. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel.